Luis Pantera Neri may masamang balak. Paggamit raw na ipinagbabawal na gamot ni Neri kung hindi tutukan ng Team John Nariel Casimero maging dahilan para matalo. World Boxing Association Gold Belt, Mickey Mouse Belt nga ba ito? Narito ang ating kwento. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat knockout may kwentong pinaghugutan. Mula sa mga probinsya hanggang sa world stage, hindi lang tayo nagbabalita, nagbibigay tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Sa gitna ng paganda para sa inabangang sagupan sa pagitan ng former world champion na si John Nariel Casimero at ng kontrobersyal ng Meksikanong boksingero na si Luis Neri, isang malaking ulap ng pag-alinlangan ng bumabalot sa kaganapan. Imbis na purong pananabik para sa makapagpigil ng ningang laban, ang boxing world ay napupuno ng pangamba at tanong tungkol sa integridad ng laban. May dalawang malaking isyu na nagpapainit sa usapin: ang seryosong panganib ng paggamit ng illegal performance enhancing drugs o PEDS ni Luis Neri at ang tila bumababang reputasyon ng nakataya na korona, ang vacant World Boxing Association Gold Super Bantamweight title na tinagurian ng ilang analis na isang Mickey Mouse Belt. Ang laban nito ay orihinal na inasahan bilang isang hakbang para muling makatungtong sa tuktok ang sinuman sa kanila. Subalit, ang mga nakarang kaganapan sa karera ni Neri ay nagdulot ng malalim na lamat sa tiwala ng publiko. Ang kanyang kasaysayan sa pagbagsak sa drug test sa Japan na nag-iwan ng permanenteng marka sa kanyang pangalan. Ang tanong ngayon, uulitin pa ba niya ito? At kung gagawin niya, paano ito makaka-epekto sa kaligtasan ng karera ni Casimero? Sa kabilang banda, ang mismong titulo na kanilang paglalabanan ay naging paksa ng debate. Ang WBA ay kilala sa pagkakaroon ng napakaraming belt sa parehong dibisyon at ang gold title ay madalas nakikita bilang isang interim o placeholder na titulo na walang tunay na bigat na isang ganap na world champion. Ang paggamit naman ng ipinagbabawal na gamot ay magsisilbing babala at imbitasyon sa lahat ng mga promoters, sanctioning bodies, mga buksingero at mga tagahanga na suriin ng mabuti ang mga kaganapan sa likod ng kurtina ng labang Casimero at Neri. Pero bakit nga ba dapat maging paranoid ang Team Casimero sa drug testing ni Neri? Ang kasaysayan ay hindi nagsisinungaling. Sa taong 2017, matapos talunin ang boxing legend ng Japan na si Shinsuke Yamanaka para sa WBC Bantamweight title, si Luis Neri ay nagpositibo para sa pinagbabawal na gamot na Zilpatirol. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng malaking iskandalo sa Japan at nagresulta sa pagpataw ng habambuhay ni ban kay Neri mula sa pagipaglaban sa bansang iyon. Ito ang naging dahilan kung bakit ang pangamba ng marami ay hindi lamang basta haka-haka. Ito ay nakabase sa konkretong katotohanan. Ang isang boksingero na may history sa paggamit ng PEDS ay isang panganib sa kanyang kalaban. Ang PEDS ay maaring magbibigay ng hindi patas sa kalamangan sa lakas, bilis at tibay na maaring maging decisive factor sa isang laban. Higit pa rito, maaari itong maglagay sa panganib sa kalusugan ng buhay ng katunggali. Ang balita ng promoter ng laban na si Koki Kamida na nagpahayag na magkaroon ng drug testing para sa dalawang boksingero ay isang magandang simula. Subalit, ito ay hindi sapat. Ang tanong ay ganito, anong uri ng drug testing ang gagawin? Ang marami sa boxing community ay nagpahayag ng kanilang pag-alala na kung ang gagamitin na pamamaraan ay hindi sapat, maaaring makalusot si Neri. Ang standard na pamamaraan na ginagamit ng karamihan sa mga laban ay madalas na may mga butas na maaaring samantalahin ng mga mandaraya. Ang tanging paraan para matiyak ay isang malinis at patas na laban na paggamit ng maigpit at maasahang drug testing protocol tulad ng VADA o Voluntary Anti-Doping Association Testing. Ang VADA ay kilala sa kanilang unannounced at random na pagkuha ng mga samples ng ihi at dugo sa buong kurso ng paganda para sa laban na nagpapahirap sa sinuman na magtatago sa paggamit ng PEDS. Dahil dito, ang Team Casimero ay kailangan maging paranoid sa isyong ito. Hindi sapat na magtiwala lamang sa salita ng promoter. Kailangan nila na siguruhin na ang drug testing na gagawin ay sumusunod sa mga pinakamataas na pamantayan ng integridad. Kailangan din nila magkaroon ng sariling kinatawan o monitoring na sumusubaybay sa buong proseso ng pagkuha at pagsusuri ng mga samples.
Ito lamang ang paraan para matiyak ang laban na magiging patas at ang kalusugan at karera ni Casimero ay protektado. Sa uli, ang integridad ng laban ay nakasalalay sa kung paano hawakan ang isyu ng doping. Kung papayagan si Nery na makipaglaban ng hindi sumasailalim sa mahigpit na drug testing, ito ay maging isang malaking insulto sa sport at sa lahat ng mga boksingero na nagsisikap na makamit ang tagumpay sa patas na paraan. Ibig sabihin dapat dumaan si Nery at itong si Casimero sa mahigpit na doping test. Narito naman ang pagsusuri sa kalagayan ng WBA Gold Super Bantamweight Belt na tinatawag ng iba na Mickey Mouse Belt. Sa mundo ng boxing, ang isang belt ay hindi lamang isang piraso ng metal. Ito ay simbolo ng tagumpay, pagkilala at prestiyoso. Ang pagkakaroon ng isang ganap ng world title ay pangarap ng bawat boksingero. Subalit, sa mga nakarang taon, ang WBA ay naging paksa ng matinding kritisismo dahil sa kanilang nakakalitong sistema na napakaraming sinturon o belt sa bawat dibisyon. Sa kasalukuyan, sa Super Bantamweight Division, ang WBA may Super Champion na sa ngayon ay si Naoya Inoue na hawak din ng iba pang 3 major titles at isang regular champion. Ang pagkakaroon ng gold title ay tila nagdaragdag lamang sa gulo. Ito ang dahilan kung bakit ang isang boxing analyst sa Pilipinas ay hindi nagkatubling tawagin ang WBA Gold Super Bantamweight title bilang isang Mickey Mouse belt. Ang terminong ito na madalas gamitin para sa mga titulo na walang tunay na bigat o prestiyoso ay sumasalalim sa lumalagong pananaw na ang gold title ay isang marketing gimmick lamang ng WBA para makakolekta ng mas maraming sanctioning fees. Pero nga ba talaga ang kalagayan ng titulong ito para kina Casimero at ni Nery? Para kay Nery, ang gold title ay maaring magsilbing isa na hakbang para muling makilala bilang isang top contender. Matapos ang kanyang iskandalo sa Japan at pagkawala ng kanyang WBC title, si Nery ay nagpupursige na muling makabalik sa tuktok. Ang pagkakaroon ng isang WBA title, kahit pa ito ay gold, ay maring magbukas ng mga pinto para sa mas malalaking laban at mas malalaking paydays. At para kay Casimero naman, ang gold title ay mas malalim na kahalagahan. Bilang dating 3-division world champion, si Casimero ay nagnanais na muling makakamit ng isang ganap na world title sa ika-4 na dibisyon. Ang gold title ay maring magsilbing isang tulay para sa isang mandatory title shot laban niyan sa tunay na WBA champion. Higit pa rito, ang panalo laban kay Nery ay magpapatunay na kaya pa rin niyang makipagsabayan sa mga elite na mga boksingero sa Super Bantamweight Division. Subalit, hindi rin maaring itanggi na ang prestiyosong gold title ay mababa kumpara sa isang tunay na world title. Ang pagtawag dito bilang isang Mickey Mouse belt ay hindi isang simpleng pang-insulto, kundi isang seryosong kritisismo sa sistema ng WBA. Kung ang gold title ay tunay na may halaga, dapat itong magiging isang malinaw at patas na landas patungo sa isang ganap na world championship. Kung hindi, ito ay mananatili na isang simbolo ng kawalan ng integridad ng WBA at ang pagkasira ng sport ng boxing. Mga kakwento, sa uli, ang tunay na sukatan ng kalagayan ng labang Casimero-Nery ay hindi ang sinturon na kanilang paglalabanan, kundi ang kalidad ng kanilang pagtatanghal at ang integridad ng kanilang pagkikipaglaban. Ang panalo laban sa isang elite na boksingero tulad ni Nery sa isang malinis at patas na laban ay may mas malaking halaga kaysa sa anumang Mickey Mouse belt. Ang labang Casimero-Nery ay isang pagkakataon para sa boxing na muling patunayan ang kanilang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng mahigpit na drug testing protocol at ang pagkilala sa tunay na kalagayan ng mga titulo. Ang sport ay maaaring muling makamit ng tiwala ng publiko at magsilbing isang simbolo ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Hustisya para sa boxing, koreksyon para kay Casimero at syempre kay Nery at karapatan ng mga tagahanga. Ito ang dapat nating hilingin para sa labang ito. Kaya naman, good luck, Nery at saka kay Casimero. Sa bawat suntok, may pangarap. Sa bawat Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.